no, sa future nyo, parang feeling nyo, at the end of this journey, walang taong makakatulong sa inyo kundi sarili nyo. Okay? So, kahit na maraming tao na nandyan sa paligid nyo, let's say for example, yung mga pinagdadaanan mo, kinukwento mo sa mga friends mo, sa mga family mo, yung mga close sa'yo, at the end of the day, you will find yourself alone and you will find yourself na ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo, hindi sila. They can give you advice, they can give you all the advice that you need or that they can give, pero at the end of the day, again, kayo lang din yung makakatulong sa sarili niyo, mga kapiksi. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is anong ganap sa buhay mo. Ito ay isang timeless reading, mga kapiksi, para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang, mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Unahin natin to, mga kapiksi, tingnan natin yung mga paparating sa inyo, no? So we have contract, wow. Meron din tayong Archangel Gabriel in reverse, mga kapiksi. And meron din tayong door to romance. Wow. For some of you guys, unahin natin to. May mga magagandang contract, no? Na paparating sa inyo, mga kapiksi, especially if, let's say, for example, active kayo na naghahanap ng mga projects, ng mga clients, or trabaho, mga kapiksi, maaari kayo magkaroon ng pirmahan ng mga kontrata, maaaring matuloy yung mga deals nyo kung kayo ay nasa sales, kung meron kayo mga inaalagaan clients, mga kapiksi, maaaring matuloy yung mga bentahan ng mga binibenta nyo, ganyan. For some of you, if meron kayong mga nilalakad na legal matters, ganyan, pwede rin maging pabor sa inyo yung decision. So, always tell yourself, guys, that everything is always working out in my favor. Again, everything is always working out in my favor. I-comment nyo yan sa baba, mga kapiksi. Everything is always working out in my favor. Para kahit ano pa yung sitwasyon or circumstance na pinagdadaanan nyo, palaging positive yung maging result para sa inyo. Pasensya na kayo, guys, yung mga salita kasi na paghahalo-halo ko minsan, no? Yeah. So, anyway, maaari maging positibo or positive yung result sa inyo, mga kapiksi. For some of you, parang if meron kayong mga nilalakad ng mga loans, approvals, ganyan, mga documents, maaari na rin siyang ma-release, mga kapiksi. Okay? So, konting tiis na lang, guys. And you are also being advised na wag masyado maging judgmental tayo sa ibang tao, no? Kumbaga dapat we're always hearing two sides of the story and pumagitna tayo, wag tayong magkampi-kampihan. Another good message para sa inyo, guys, is yung inyong romantic department, love department. Yay! So, i-mind nyo na to, guys. Ito mga bagong kontrata, bagong projects, mga bagong clients. I-mind nyo na to, and i-mind nyo na rin itong door to romance na energy. Ibig sabihin nito, guys, maganda yung love energy nyo sa inyong love department, particularly sa romantic department, mga kapiksi. So, if ikaw ay merong partner or specific person, kung meron kayong mga miscommunication, misunderstanding, or pag-aaway, maaring ma-resolve yung mga issues nyo, ganyan. And kung kayo naman ay single na nag-a-attract ng partner sa inyong relationship, maaring kumatok si Cupido. Yay! Sa inyo. So, papasukin nyo, mga kapiksi. Alright? So, i-mind nyo na rin to, guys. Mind harmonious relationship. Mind loving relationship, yan. Kung ano man yung gusto nyo sa relationship, mga kapiksi. And for some of you, guys, maaari kayo nagkakaroon ng miscommunication naman sa ibang tao. Sa kahit anong aspeto ito, mga kapiksi, pwedeng sa work, pwedeng sa family, pwedeng sa mga kaibigan, ganyan. For some of you, parang feeling ko hindi nyo rin masyadong ma-express, no, yung mga gusto nyong sabihin. And for some of you, pwedeng disorganized din yung inyong thoughts or yung inyong mga pag-iisip. So, kumalma lang, guys, no? Kailangan kalmado kasi kapag kalmado kayo, nagsusubside yung momentum of thoughts, mas naayos nyo yung inyong pag-iisip.
And pagdating sa communication with other people, mga kapiksi, kailangan always talagang kalmado yan, no? Think before you speak, think before you click, di ba? Sa social media, ganyan. Huwag tayo masyadong balahura, guys, no? We're all adults, no? Matatanda na tayo. Huwag na tayong masyadong meme, okay? Wag na masyadong mema, mga kapiksi. So, pagdating sa communication, guys, kailangan medyo ayusin natin. Kumbaga, tanungin natin sa kanila yung mga ina-expect nila from us, and sabihin din natin sa kanila yung mga expectations natin from them, tapos mag-compromise para everybody happy. Alright? Okay, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan, yung mga pinapamain ko sa inyo, itong mga bagong contracts, mga bagong clients, mga big projects, and itong harmonious relationship, guys, i-mind nyo na yan sa comment section para talagang ma-experience nyo sa inyong 3D, sa inyong physical reality. So, tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo, guys, gamit itong deck na to. Shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng Cancer. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, meron tayong ongoing sale, guys, until October 31. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. So, mag-avail na kayo, mga kapiksi, habang may sale tayo. Meron din tayong email coaching, mga kapiksi, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Cancer, guys, kayo ay represent ng King of the Roses sa ating spread. Nakuha natin siya in reverse position. So, for some of you, some of you may be going some kind of emotional imbalance, emotional pain, mga kapiksi right now. Maaari meron kayong pinagdadaanan na something very emotional. For some of you, parang medyo nagiging sensitive kayo sa inyong paligid or sa mga circumstances sa paligid nyo. For some of you, parang merong medyo mabigat na pinagdadaanan kayo, mga kapiksi. Tingnan natin, no, how this story will unfold. Ito yung past, present, future, mga kapiksi. Sa inyong recent past, guys, mayroon tayong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring nagkaroon kayo ng miscommunication, maaaring nagkaroon ng separation for some, maaaring nagkaroon ng breach of commitment for some. Pwedeng partner nyo to, guys, sa romantic relationship. Pwedeng partner or specific person sa inyong romantic relationship. Pero ito yung past energy niya, guys, no? Maaring nag-away kayo nitong person na to. Pwedeng ano din, guys, pwedeng boss nyo or anybody, pwedeng kaibigan nyo, ganyan. Pero strong air sign energy na parang nagkaroon kayo ng pag-aaway with this person, guys, no? So, nagkaroon kayo ng parang hindi naman sa minaltrato, pero parang feeling nyo dumistansya itong person na to sa inyo because of a certain na pag-aaway na na-experience nyo with this person. So, meron kayong disagreement, no? Meron kayong hindi na pagkasundoan nitong person na to na naging dahilan ng pag-aaway nyo. Pero, parang yung pag-aaway na yun or yung hindi nyo pagkakasundoan, parang pin-repair lang kayo ni universe. Yung iba sa inyo, parang feeling ko this is part of relationship na parang, which is normal naman, guys, na pagdating sa relationship, hindi talaga pwedeng hindi mag-aaway kasi magkaiba kayo ng preference ng person. Meron talagang pagkakaiba. Pero parang hinanda lang kayo ni universe, mga kapiksi, para sa mas
mature na relationship, sa mas okay na relationship, sa mas harmonious na relationship for some. Kumbaga parang naging test lang yon sa inyo ni universe, yung mga pag-aaway na yon, yung mga hindi nyo pagkakasundo. Tinest lang kayo ni universe para mas lalo nyong makilala yung isa't isa, mas lalo nyong makilala yung sarili nyo, para mas lalo nyong malaman kung ano yung totoong value ng person sa buhay nyo and yung value ng relationship din sa buhay nyo, mga kapiksi. And nakikita natin dito na sa iyong present situation, nandun pa rin na hindi pa rin masyadong magkaayos or nagkakaayos, pero unti-unti na siyang nafi-fix, mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, parang nag-mature na. Nakikita na natin yung level ng maturity, tumataas na, hindi na masyadong reactive. Pag sinabing reactive kasi, 'di ba, syempre pag may mga negative na nangyari, ang tendency natin is mag-react agad, 'di ba? Ganun kasi yung tao. Ganun tayo ginawa, 'di ba? Reactive tayo kasi may emosyon tayo na nakikita natin sa 3D, so ang tendency mag-react tayo. Pero yung iba sa inyo parang you know better, no? Parang mas naintindihan nyo na, yung dahil dun sa mga pag-aaway nyo before, parang mas nakilala nyo na isa't isa, mas naintindihan nyo na yung ugali nitong person na to, and parang mas parang you're also putting yourself in their shoes. Anong mararamdaman ko kung ako yung nasa sapatos nila, parang ganon. So you're trying to understand them compassionately, mga kapiksi, which is maganda for you, and you're parang nababalik na sa tamang balanse. Kumbaga, kinoconsider mo yung person, but at the same time, kinoconsider mo din yung sarili mo. Okay? So, which is maganda, diba? Kasi nagkakaroon ng compromise, mga kapiksi. Although, hindi pa siya 100% na fully conformed sa inyong mga minamanifest, pero dadating din yung time na yan, mga kapiksi. And for some of you guys, no, ito yung nakikita natin na mga kontrata na dumadating sa inyo. Kagaya nga nung sinabi ko kanina, diba? There will be contract signings. Yung iba sa inyo, parang kung ibabalik natin dun sa story, parang nagkakaroon kayo ng a certain agreement with this person. Ganyan. Okay, pero sa general na aspeto naman, nakikita natin na yung sinabi ko nga sa inyo, mga kontrata kanina, mga new job offers, new contracts, new projects, ganyan, mga approvals. So, talagang mapapasa inyo yan, mga kapiksi. Alright. And then, sa possible future nito, guys, feeling nyo nag-iisa kayo. And feeling nyo, sa future nyo, parang feeling nyo, at the end of this journey, walang taong makakatulong sa inyo kundi sarili nyo. Okay? So, kahit na maraming tao na nandyan sa paligid nyo, let's say, for example, yung mga pinagdadaanan mo, kinukwento mo sa mga friends mo, sa mga family mo, yung mga close sa'yo, at the end of the day, you will find yourself alone, and you will find yourself na ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo, hindi sila. They can give you advice, they can give you all the advice that you need or that they can give, pero at the end of the day, again, kayo lang din yung makakatulong sa sarili nyo, mga kapiksi. Even sa mga videos natin, kahit anong advice yung ibigay ko sa inyo, kahit anong gano'ng ka-positive yung lumabas, pero at the end of the day, kayo yan. No? Kayo pa rin yung nag-create ng reality nyo, kayo yung masusunod. So, nare-realize nyo yan, mga kapiksi. And you have a lot of time, no? Parang nasa iyo lahat ng oras. Take your time, contemplate, meditate, analyze your situation. Anong gusto mo? Where are you right now? Where have you been? Saan ka galing? Nasaan ka ngayon? Saan mo gustong pumunta? 'Di ba? Even sa relationship, ganun din. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ganun din. Sa career, ganun din. Sa kabuhayan, ganun din. Always ask yourself those questions. Saan ako galing? Nasaan ako right now? Saan ko gustong pumunta? Okay? Kasi yun yung magiging deciding factor mo. So, kung nakikita mo na maganda yung progress mo, syempre, ang tendency is ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Pero if nakikita mo na baliktad, no? Kumbaga parang palala yung sitwasyon mo, there's something wrong with what you're doing. So, you have to change it. Okay? So, yeah. Assess lang, mga kapiksi, and take your time. Maayos din ang lahat. And again, ikaw lang din yung makakatulong sa sarili mo. Always remember that. Alright?
Okay. So, comment down below, Cancer, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapigsi, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.